Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako pa pala si Jojo, dating empleyado at ngayon dumidiskarte na lang para mabuhay. At for today's video, dadayo kami ng basketball sa kabilang baryo dahil inimbita kami sa kanilang paliga. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Ngayong araw po pala mga guys ay opening ng kanilang paliga at naatasan kami sa second game kaya dali ko nang ipinasok yung sapatos ko at yung jersey ko sa bag na dinadala ko dahil dito ko nilagay ang mga gamit ko para wala akong maiwan at safe pag alis ko. At bago nga ako umalis, nagsuot muna ako ng sombrero dahil medyo mainit sa labas. Kaya para may proteksyon tayo sa init, kailangan nating may sombrero. Ito pa pala yung sombrero na gamit ko ay ginagamit ko sa manukan ko. Kaya ito na lang ang sasuotin ko para promote na rin pagdating doon sa liliga namin. At pagkatapos nun, dahil dala ko na yung gamit ko, bumiyahe na kami paalis. Bago nga kami umalis, ay nag-video muna ako dito. Dahil gusto ng mga kasama ko na mag-video kami. 4 lang kami pala ang pupunta doon. Si Nas, si Carl, at si Ramram. 4 lang kami muna ang pupunta doon dahil yung iba susunod na lang. Medyo malayo-layo din pala yung liligahan namin dahil nasa kabilang baryo pa po ito. At pagdating nga namin dito, hindi namin ina-expect napakaraming taong nanonood. Kaya medyo nailang kami pagdating dito at nung pagdating namin ay hindi pa pala nakapagsimula ang first game. Sakto nagwa-warm up pa lang sila pero sa mga oras na pala ito ay schedule na namin dahil ang schedule namin 3:30. Pagdating namin dito mga 3:20 ay hindi pala nakapagsimula agad ang first game kaya habang naglalaro sila tamang panood lang kami dito sa gilid. Nagbe-video na lang ako sa paligid at pagkatapos na nga ng fourth quarter last 2 minutes na ay dali-dali na akong nagbihis ng aking gamit. Inilabas ko na yung sapatos ko at yung medyas ko dahil isuot ko nito sakto pagkatapos tapos na rin akong magbihis. At may share ko lang pala sa inyo dati nung wala pa akong asawa, nung hindi pa ako nagkapamilya ay halos araw-araw ako naglalaro ng basketball kasi wala pa tayong obligasyon. Pero ngayon bihira na lang ako makapaglaro ng basketball. Tuwing naglalaro ako ay parang papawis na lang dahil binago na nga tayo ng obligasyon. Nagpapasalamat nga ako dito sa mga batang taga-amin dahil kahit papano, kahit alam nilang hindi na ako makasabay sa takbuhan, isinali pa rin ako nila sa line up. Nakakataba sa puso pag-isipin kahit papano, may tiwala pa rin sila sa iyo kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga batang ito dahil kahit papano isinali nila ako. Alam nila na hindi na ako makatulong ng gaano pero at least isinali nila ako. At sakto nga pagkatapos kong magbihis ay tapos na rin yung first game. Nagkamustahan na sila dahil tapos na ang laro nila kaya nag-stretching na ako. Inaugali ko talagang mag-stretching bago maglaro kasi bihira na ako naglalaro ng basketball kaya kailangan ko muna mag-stretching bago maglaro. At pagkatapos ko nga mag-stretching, pumasok na kami sa court dahil kami na nga ang susunod na sasalang sa court nila. At hindi namin inaasahan na marami palang manonood dito. At ang kalaban pala namin ay home court. Taga rito lang po ang kalaban namin. At 2 team pala ang taga rito. Yung isa ay mga bata at yung isa ay matatanda. Ang mga kalaban pala namin ay yung mga matatanda. Kaya nga, pagpasok namin dito sa court, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nag-warm up na kami kaagad kasi baka gabihin kami. Nag-warm up kami kaagad dahil sa oras na to ay mga past 5 na at nung nag-jumble na nga nakuha nila ang unang posisyon at muntik ko nga naagaw dito yung bola. At dahil nga hindi ko nakuha ang bola, nakapagpasa ng maayos sa gitna. Buti na lang hindi na-convert ng kalaban kaya nakuha namin yung rebound. At pagkakuha nga nila ng rebound ay binigay nila sa akin yung bola dahil ako nga ang magpapacilitate ng play. Kaso lang yung unang posisyon pagpasa ko ay na-intercept agad kaya sablay na rin agad. At dito nakapag-opportunity sila makapag-pass break kaso hindi na ipasok ng kalaban at nakuha ko yung rebound. At dito nga sana ay nakagawa ko ng magandang play kaso tinawagan naman yung kasama ko ng 3 seconds violation kaya nagpakamot ulo na lang ako. Sayang kasi score na sana yun. At banda rito, nung tumirang kalaban ay hindi nila naipasok ang rebound ni Ramram kaya nakuha at ibinigay sa akin. At dito nakapag-pass break ako ng maayos at dito nakascore na kami kaagad. At pagkabalik doon sa kabila ay nakascore din sila. At pagkatapos nga ng unang buslo nila ay sunod-sunod na ang naging score nila kaya bahagya kaming natambakan sa first quarter. Buti na lang dito ay napasok na Cholo ang kanyang tira at nakabawi kami kahit konti. Hindi ko na lang ipapakita ang kabuuang highlights ng laro namin. Sasabihin ko na lang sa inyo kung anong nangyari dahil yung video na ito ay na-upload ko na sa Facebook ko, yung highlights sa laro namin. Kaya sasabihin ko na lang kung anong nangyari dito. Yung nangyari pala dito ay nung first quarter ay bahagya kaming ng tambakan at natapos yung third quarter na
13 to 26 ang score. Natambakan kami ng 13 points. Pero pagkadating ng second quarter, nakabawi kami at lumamang kami ng 4. Pagdating naman ng third quarter, ay doon naman sila lumamang sa amin. Lumamang naman sila sa amin ng 6 na puntos. Pagkatapos sa fourth quarter ay bahagyang nakabawi kami at kami naman ang lumamang. Pagkadating ng last 5 minutes, doon na sila umrangkada dahil 7 lang kami naglalaro. Medyo pagod na rin kami kaya hindi na kami nakapag-facilitate ng maayos ng mga play namin. Kaya doon na kami nadali at doon na kami natambakan. Pero sayang nga, 4 na puntos lang yung lamang nila. Sana kung marami-rami kami, mayroong maraming nagsasub sa amin, siguro may posibilidad pa na hindi ito ang resulta ng laro. At aminin man natin sa hindi, pag matagal kang hindi naglaro ng basketball, pagkasalang mo sa court, pag maglaro ka ulit, talagang hihingalin ka kaagad. Kaya ito ang nangyari sa akin. Paglaro ko dito ay talagang mga 3 balik pa lang sa court, hingal na ako. Nahingi na nga ako dito ng sub kasi parang hindi ko na kayang tumakbo. Ganon talaga pag matagal kang hindi naglaro ng basketball. Kasi dati nung nagtrabaho ako ay hindi talaga ako nakahawak ng bola. Mga halos 8 taon din ako nagtrabaho kaya hindi nga ako naglalaro ng basketball. At ngayon meron akong sariling negosyo at dumidiskarte na lang ako para mabuhay. Kaya makapaglaro ako paminsan-minsan, pero hindi na katulad ng dati nung kabataan pa. At maalala ko nga dati nung kabataan ko ay naglalaro kami ng basketball ng 4 o 5 games sa isang araw. Kahit tirik na tirik yung araw, naglalaro kami nang walang pakialam. At kahit ice tubig lang yung pusta ay parang nagpapatayan kami sa loob ng court. Kaya kaso lang ngayon binago na nga tayo ng responsibilidad. Kaya nga ma-advise ko lang dyan sa mga kabataan ngayon, i-enjoy nyo ang inyong buhay. Habang bata kayo, gawin nyo kung anong gusto nyo dahil darating yung panahon kapag mayroon na kayong obligasyon at responsibilidad ay hindi nyo na magagawa ang mga bagay na ginagawa nyo ngayon. Kaya i-enjoy nyo lang po ang paglalaro ng basketball dahil darating yung panahon na hindi ka na makakahawak ng bola, lalo na kapag may pamilya ka na kailangan mong buhayin. Advice ko lang yan sa mga kabataan ngayon, base lang sa aking karanasan. At ito na nga guys, inabot kami ng gabi sa paglalaro ng basketball. Dilim na nga nung natapos yung laro namin, kaya nung umuwi kami, nagmerienda muna kami bago umalis dahil nga sobrang pagod namin at nagpausapan namin ang nangyari sa court. At pagkatapos naming magmerienda ay bumiyahe na kami pa uwi. At doon po, nagpapasalamat kami kahit talo kami ay safe naman kami lahat nakauwi at walang napilayan sa amin. Ito lang po ang pinapanalangin namin, kahit talo, basta safe kaming makauwi lahat. Hanggang dito na lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may kapag-follow, share at like kayo ng aking video. Hanggang sa sunod, paalam!